muling pagkabuhay ni Jesus ang naging sandigan ng pagpapatotoo ng kanyang mga alagad. Isusugo sila ni Jesus para maging mga mangingisda ng tao. Inihanda niya si Simon Pedro, ang pinuno ng pangkat. 3 ulit na tinanong ni Jesus si Pedro kung talagang mahal siya nito. Tugon na rin ito sa 3 ulit na pagtatuan niya sa mga sandaling nagdurusa si Jesus. Hindi umasa si Simon Pedro sa sarili niyang lakas, kundi buong pagtitiwala sa Diyos ang kanyang pinairal. Magsitayo po tayong lahat. Awit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, welcome sa ating banal na pagdiriwang.
Tayo ay nagkakasama-sama at nagkakatipon-tipon sa ikatlong linggo ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Patuloy tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Kanya dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Kasama natin ngayon ang Friends of the Sacred Heart. Ang Friends of the Sacred Heart ay isang espesyal na apostolate ng Missionaries of the Sacred Heart upang samahan sa paglalakbay ang mga kapatid nating nagsasuffer at nawala dahil sa sakit na HIV/AIDS. Ipagdasal po natin ang milyon-milyong mga tao na manamuhay sa sakit na ito, lalong-lalo na ang mga inosenteng kabataan na na-infected ng sakit at iniwanan ng kanilang mga mahal sa buhay. At upang tayo maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating makasalanan at humingi tayo ng kapatawaran. Tayong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo,
kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa kadakilang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsiupo po. Sa kabila ng pagbabawal at pag-uusig sa mga apostol, patuloy pa rin silang nagpatotoo sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Jesus. Tayo rin ay inaasahang magpatotoo kay Jesus sa kasalukuyang panahon. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, ang mga apostol ay sinisiyasat ng pinakapunong saserdote. Mahigpit naming ipinagbawal sa inyo ang pangangaral sa pangalan ni Jesus na yan. Wika niya. Ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong aral, at ibig pa ninyo kaming panagutin sa pagkamatay ng taong iyan. Ngunit sumagot si Pedro at ang iba pang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. Ang Diyos ng ating mga ninuno ang muling bumuhay kay Jesus na pinatay ninyo ng inyong ipabitay sa krus. Inakyat siya ng Diyos sa kanyang kanan bilang tagapanguna at tagapagligtas upang bigyan ng pagkakataon ang mga Israelita na magsisit, tumalikod sa kanilang mga kasalanan. At sa gayon, sila'y patawarin. Saksi kami sa mga bagay na ito. Kami at ang Espiritu Santo ang ipinagkaloob ng Diyos sa mga tumatalima sa Kanya. Pagkatapos, pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus ang mga apostol, sila'y pinalaya. Galak na umalis ang mga apostol sa harap ng Sanhedrin, sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y malagay sa kahihiyan, alang-alang sa pangalan ni Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. O Panginoon ko, sa iyong ginawa, kita'y pinupurit, ako'y iniligtas. Kaya ang kaaway ay di na nakuhang matuwa't magalak. Mula sa libingang daigdig ng patay, hinango mo ako at muling binuhay. Ako, nakasama nilang napabaon sa kailaliman. Tugon, Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. purihin ng poon, siya ay awitan ng lahat ng tapat na mga hinirang. Iyong gunitain ang mga ginawa ng Diyos na banal. Ang kanyang ginawa ay alalahanin at pasalamatan. Hindi nagtatagal yaong kanyang galit at ang kabutihan niya ay walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak ng luha ay buong magdamag. Sa buong magdamag, sa bukang liwayway,
ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Tugon, Poong sa akin nagligtas, ang dangal mo'y aking galak. kaya't ako'y dinggin, ikaw ay mahabag sa akin. O poon, ako ay pakinggan. Mahabag ka, poon, ako ay dinggin mo at iyong tulungan. Nadama kong galak ng iyong hubarin ang aking pangluksa. Sa pasasalamat sa iyo, o poon, di magsasawa. Tugon, Poong sa akin nagligtas, ang dagal mo'y aking galak. Inilalarawan ni Juan si Jesus bilang tupa na inaalay para sa kasalanan ng sanlibutan at ngayon sinasamba at niluluwalhati ng sangnilikha. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay tumingning muli at narinig ko ang tinig ng libot-libot, laksa-laksang anghel. Sila'y nakapaligid sa trono, sa apat na nilalang na buhay, at sa matatanda, umaawit sila ng ganito. Ang korderong pinatay ay karapat-dapat na tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan at kalakasan, papuri, paggalang at pagdakila. At narinig kong nag-aawitan ang mga nilikhang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa at nasa dagat. Lahat ng nilikha sa buong sanlibutan. Sa kanya na nakaluklok sa trono at sa kordero. Sumakanila ang kapurihan at karangalan, kadakilaan at kapangyarihan magpakailanman. Tumugon ang apat na nilalang na buhay, Amen. At nagpatira pa ang matatanda at nagsisamba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po tayo. Si Kristo'y muling nabuhay, kanyang nilikha ang tanan, mga tao'y dinamayan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Natanael na taga-Cana Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako."
Sasama kami, wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Jesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya'y nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 90 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at tinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda. 153 lahat. Hindi napunit ang lambat kahit ganoon karami ang isda. "Halik kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling nabuhay. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Upo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo," tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga batang tupa." Muli siyang tinanong ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyong iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis ng iyong sarili at lumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong makamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig." Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamatay si Pedro at sa gayoy mapararangalan niya ang Diyos. Pagkatapos sinabi sa kanya ni Jesus, "Sumunod ka sa akin." Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po. Magandang umaga po sa lahat. Batiin po natin ang ating makatabi ng good morning. Magandang umaga.
Punong-puno tayo ng mga activities sa umagang ito. Sa umagang ito, tayo ay magkakaroon ng pagdiriwang ng sakramento ng binyag. I-welcome natin ang isang batang sanggol na magiging bagong kaanib ng ating Christian community. Sa araw ding ito ay itatalaga natin at isusugo ang ating mga volunteer catechists bilang pasisimula ng ating pagdiriwang sa buwan na ito ng Flores de Mayo. Ang pagpaparangal natin sa ating mahal na ina, ang Birhen Maria. Susuguin natin ang ating mga volunteer catechists na abutin ang makabataan na nasa laylayan. Ipadama sa kanila ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos. At turuan sila kung paano manalangin at tumawag sa ating Panginoon at sa mahal na Birhen sa loob ng buwan ng Mayo. At sa araw na ito ay kasama din natin ang ating mga Friends of the Sacred Heart upang gagawin natin ang International AIDS Candlelight Memorial na may temang Put People First, Kandila ng Pagkalinga, Liwanag ng Pag-asa. Ang pag-aapoy ng makandilang ito ay isang pandaigdigang pagkilala sa International AIDS Candlelight Memorial. Ang makabuluhang araw na ito ay unang inorganisa noong 1983 na ginawa ito isang pinakaluma at pinakamalaking kampanya sa pagpapakilos ng grassroots sa mundo para sa kamalayan o kaalaman tungkol sa HIV/AIDS. Ang Memorial Day nagsisilbing isang mahalagang intervention para sa pandaigdigang pagkakaisa, pagsira sa mga hadlang ng stigma at diskriminasyon, at pagbibigay ng pag-asa at ng bagong buhay sa makapatid nating may sakit na HIV/AIDS. Alalahanin natin ang mga nawala sa atin, maninindigan tayo kasama ang nakaligtas, at patuloy tayong makikipaglaban sa mga nakikipaglaban pa rin. Kaya ipalaganap natin ang ilaw at itaas natin ang kamalayan at ipakita natin sa mundo ang ating pagsuporta. Para bagang sinasabi natin doon sa mga may sakit na hindi sila nag-iisa. Sila, tayo ay kanilang kasama sa laban sa buhay na ito. Kasi kapag nag-iisa ka, kuminsan madali kang manghihina, madali kang mawala ng pag-asa. Subalit kapag marami kang kasama sa paglalakbay, sa pakikipaglaban sa buhay na ito, sa gitna ng iyong paghihina ay mayroong mga taong sumusuporta, umaalalay, at nagbibigay ng lakas kahit papano upang patuloy ang pakikipaglaban. Kaya ang mga missionaries of the Sacred Heart, lalong-lalo na ang Manila District, ay nag-decide na aming yakapin ang isang bagong apostolate na ito, na makisama at kalingain at higit sa lahat ipadama ang pagmamahal at pagkalinga sa mga kapatid nating na biktima ng HIV/AIDS. At ito ay inilulunsad natin dito sa ating mission station ngayong umaga.
upang sa pamagitan ng ating pagsuporta, pakikiisa sa kanila, tayo ay makapagbigay ng pag-asa sa gitna ng hindi magandang pangyayari sa buhay ng ating mga kapatid. Mga minamahal na kapatid, ito yung diwa ng totoong muling pagkabuhay ng Panginoon. Ang binyag, ang papel ng Bahal na Birhen Maria, at ang pagbibigay ng pag-asa. What a meaningful celebration of Easter. Para sa akin ang araw na ito, napakahulugang araw ng pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Di ba kapag pinag-uusapan natin ang muling pagkabuhay, sinasariwa natin ang tinanggap nating pagbinyag. Kaya naalaala pa ninyo noong Sabado ng gabi habang tayo ay nagbibihilya sa muling pagkabuhay ng Panginoon, sinariwa natin ang ating mga pangako nung tayo ay bininyagan. Sinindihan natin ang ating makandila at sinariwa natin ang ating mga pangako sa binyag. At sa umagang ito, mayroong bata sa pamamagitan ng mga ninong at ninang at ng kaniyang mga magulang ay mga ngako na yakapin ang sakramento ng binyag. Ang batang ito ay magiging anak ng Diyos at magiging kaanib ng sambayanang Kristiyano. At sa umagang ito, sa pagsusugo natin sa ating mga volunteer catechist, inaalaala natin si Mama Mary. Alam natin na malaki ang papel na ginagampanan ng mahal na ina sa muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Nasaksihan natin yan nung ipinagdiriwang natin ang salubong. Ang unang sumalubong sa muling nabuhay na Panginoon ay walang iba, kundi ang minamahal na ina, ang Birhen Maria. At sa araw na ito, sa pamamagitan ng ating pagsusuporta sa Friends of the Sacred Heart upang maging kamanlalakbay, maging kasuporta at tagapagpahayag ng pagmamahal at kagandahang loob para sa mga kapatid nating may sakit na HIV/AIDS, tayo ay nagbibigay ng pag-asa. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay nagbibigay ng pag-asa. Ng ating buhay ay hindi nananatili sa pagpapahirap at pagpapakasakit. Ng ating buhay ay hindi hanggang sa kamatayan lamang, kundi sa gitna ng makahirapan at pagpapakasakit, sa gitna ng kamatayan, ay mayroong ipinapangako sa atin ng Diyos. Ito ay ang muling pagkabuhay, ang bagong pag-asa. Nadaig ni Jesus ang kadiliman, nadaig ni Jesus ang pagpapakasakit, nadaig ni Jesus ang kamatayan, siya'y muling nabuhay. Mga minamahal na kapatid, subalit kung minsan ang mga bagay na ito ay madali nating nakakalimutan. Katulad ng mga apostoles ni Jesus. Diba? Bago mangyari ang kaniyang passion, death, and resurrection, ilang beses nga niya ikwinento sa kanyang mga apostoles kung anong mangyari sa kanyang buhay? 3 times. Bago siya magpakasakit, bago siya mamatay sa krus, sinabi na niya sa kanyang mga apostoles for 3 times kung ano itong mangyayari sa kanya. Ipinaliwanag niya kung ano ang mangyayari sa kanya. Pero noong nangyari na ang mga bagay na ito sa buhay ni Jesus, para bagang nakalimutan ng mga apostoles. Kaya noong siya ay muling nabuhay,
kay tagal-tagal na mga apostoles na maniwala na si Jesus ay muling nabuhay. They find difficulty to believe that Jesus is risen. Even though Jesus already told them about these things before these things had happened in His life. Kay tagal-tagal nilang naniwala. Kahit yung ating ebanghelyo na narinig sa umagang ito, habang sila ay nangingisda, si Jesus ay nakatayo sa pampang ng dagat. Hindi nila nare-recognize ang ating Panginoon. Ngunit nung sila ay sinabihan ni Jesus, itaktak ninyo, ihulog ninyo ang inyong mapukot sa gawing kanan ng inyong bangka. Sinunod ito ng mga apostol ni Jesus at ano ang nangyari? Nakakuha sila ng maraming isda. Saka sumigaw ang isa sa kanilang makasama, ang Panginoon iyon. Only then that they realized that with them is Jesus. Kaya anong ginawa ni Simon Pedro? Nagbihis siya at lumukso sa dagat. Hiyang-hiya kasi siya. Alam niya kasi may atraso siya sa Panginoon. Ano ang kanyang atraso? Itinatwa niya ang Panginoon for 3 times. At ngayon, makaharap niya ang Panginoon na muling nabuhay. Siyempre, di ba, kuminsan ganun talaga ang tendency ng tao. Kapag may nagawa tayong pagkakamali at pagkakasala, kuminsan kapag nakaharap na natin yung nagawa natin ng kasalanan, parang matutunaw tayo sa hiya. Parang wala tayong mukha na ihaharap dahil kaharap natin yung taong nakagawa tayo ng pagkukulang at pagkakamali. Kahit nga aso Alam nyo yung aso namin na si Venja, kapag meron siyang pagkakamali o pagkakasala, hindi niya kami sinasalubong. Parang ayaw niyang iharap ang kanyang mukha sa amin. Ano ang kanyang ginagawa? Pagbukas ng pintuan, kaagad-agad siyang tatakbo sa kanyang kulungan at magkukulong siya doon hanggat hindi mo siya tinatawag. Kapag iyan na ang nangyayari, alam mo na mayroon siyang kasalanan. Baka dumumi siya sa hindi basahan, o umihi siya, o may nasira siyang isang bagay. Kapag may nagawa siyang pagkakamali, wala siyang mukhang ihaharap. Subalit ang Panginoon ay talagang mapagmahal na Diyos. Tinawag pa niya si Pedro at sinabihan, mayroon ba kayong huling isda? Kakain tayo, mag-iihaw tayo. Para bagang sinasabi ni Jesus kay Simon Pedro, tapos na yon. Mag-move on ka na. Nangyari na ang mga bagay na iyon. At ikaw ay aking napatawad. At ganun pa rin, hindi nagbabago ang aking pag-ibig at pagmamahal. Ganun din kapag tinawag mo na si Venja, lulukso-lukso na siya sa iyong harapan. Pero hanggat hindi mo siya tinatawag, hindi siya lalabas sa kanyang kulungan, magtatago talaga siya at walang mukha na ihaharap. Ganun din ang tao, kapag ina-assure mo na okay na yun, kalimutan mo na yun. Magsimula tayo uli sa bagong panimula. I assure nyo na ang aking pagmamahal ay hindi nagbabago. Kung paano kita minahal noon, ay mahal pa rin kita. At nagkakaroon muli ng bagong lakas at bagong buhay at nabibigyan natin ng pag-asa. Mga minamahal na kapatid, kaya nga sa huling bahagi ng ating ebanghelyo, tinanong ni Jesus si Simon Pedro ng 3 beses.
Ang tanong niya ay, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? 3 beses siyang tinanong ng ganong tanong. At 3 beses ding sumagot si Simon Pedro. At ano ang kanyang sagot? Upo, Panginoon. Alam mo kung ano ang nasa sa loob ko. Alam mo ang lahat, kilala mo ako. At alam na alam mo kung gaano kita kamahal. Subalit, napapansin ba ninyo na sa bawat pagtugon ni Simon Pedro ng kaniyang pagmamahal sa Panginoon ay mayroong kaakibat na konkretong paggawa? Pakainin mo ang aking mga batang tupa. Pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pakainin mo ang aking mga tupa. Dito pinaalalahanan tayo na ang pag-ibig, ang tunay na pag-ibig ay hindi sa salita lamang. Ang totoong pagmamahal ay hindi hanggang salita lamang. Ang totoong pag-ibig o pagmamahal ay mayroong kaakibat na mabuting gawa. Mayroong kaakibat na mabuting gawa. Hindi pwedeng sabihin mo na, I love you lang. Kailangan ipakita mo sa iyong gawa na minamahal mo siya. Naranasan natin yan. Na kailangan ipakita mo ang iyong pag-ibig. Hindi mo lang basta-basta sabihin, you have to prove your love. Halimbawa, sa mga mag-asawa, kung iniibig mo ang iyong asawa, ipakita mo sa konkretong pamamaraan. Sa pamagitan ng pagsakripisyo, paghanap buhay, at mga mabubuting gawa, para lalong mapatatag ang inyong ugnayan at relasyon bilang mag-asawa. Hindi pwedeng sabihin ng mga magulang, Nak, I love you, pero hindi mo man pinapakain, hindi mo man pinapaaral, hindi mo man pinapadamitan, hindi mo man sinusuportahan upang lumago siya sa kanyang buhay. Anong klaseng pag-ibig yan? Pero kahit hindi ka magsabi o hindi ka magsalita na ikaw, na siya iyong iniibig o minamahal, basta gumawa ka lang ng konkretong bagay na nagpapahayag na iyong pagmamahal, kahit hindi mo man sabihin, ay madarama ang pag-ibig at pagmamahal na ito. At ang tunay at totoong pag-ibig ay unang-una na ipinakita sa atin, walang iba kundi ng ating Diyos. Palagi natin yan pinagninilayan kung paano tayo minahal at inibig ng Panginoon. Inibig tayo ni Jesus noong mahal na araw. Binalik-balikan natin kung paano tayo minahal ng Diyos. Hindi man siya nagsalita sa atin na, hey, I love you 3 times a day. Subalit sa pamagitan ng kanyang mapagpapakasakit, ng kaniyang paghihirap, ng kaniyang pagsasakripisyo, ng kaniyang pagsisigaw habang siya'y nakabayubay sa krus. At higit sa lahat, ang pag-alay niya ng kanyang buhay is already enough that Jesus showed how much He loved us. Kaya sabi ko sa inyo, tuwing kayo ay papasok ng simbahan, kapag makita niyo ang crucifix na iyan, ang una kaagad sana napapasok sa ating maisipan, mahal na mahal ako ng Diyos. Lubos ang pag-ibig sa akin ng Panginoon. At tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na sana ganun din na klaseng pag-ibig ang ating ipakita at ipahayag. Sana ganun din na pagmamahal ang ating ipadama. Na handa tayong mag-alay ng buhay, handa tayong magsakripisyo upang ipadama ang tunay na pag-ibig at pagmamahal na ito. At sa wakas, kapag lubos ang ating pag-ibig sa Kanya, ang Diyos ay magsabi sa atin,
sumunod ka sa akin. At sana handa tayong maglaan ng ating buhay at magsakripisyo upang sundan ang Panginoon, upang sa pamamagitan natin ay maipadama ang pag-ibig, ang pagkalinga, at ang pag-asa. Amen. Magsitayo po tayo. Pahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Berhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroonan ng mga yumao. Na may 3 araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanang Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya na ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mabanal, sa kapatawaran ng makasalanan, sa pagkabuhay na muli na namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Maupo po tayo upang ipagdiriwang natin ang sakramento ng binyag. Inaanyayahan ko ang mga magulang, ninong at ninang na pumunta po tayo dito sa bandang harapan sa gitna upang ipagdiwang natin ang sakramento ng binyag. Dalhin po natin ang makandila at ang damit pambinyag. Paalaala sa mga magulang, ninong at mga ninang, kung mayroong makatanungan mamaya, pakisagot ng malakas sa inyong mga sagot. At ang inyong masagot sa mapanalangin, kagaya ng amen, sumainyo rin, at iba pang masagot sa panalangin, pakisagot ng malakas. Mga minamahal na kapatid, tayo'y masaya at magalak na nagkakatipon-tipon sa pagdiriwang na ito para sa sanggol na magiging kaanib ng ating sambayanang Kristiyano. Sa pasisimula ng ating pagdiriwang sa sakramento ng binyag, mga magulang, ninong at ninang, mangyari po lamang na ipahayag ang inyong layunin ukol sa inyong pabibinyagan. Mga magulang, ano ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Ano ang ipangalan ninyo sa inyong anak? Ayumi Kelsey Zane. Ayumi Kelsey Zane. Bilang mamagulang ni Ayumi Kelsey Zane, nais ba ninyong siya ay tumanggap ng sakramento ng binyag upang makiisa sa buhay ng Diyos at makaanib ng ating sambayanang Kristiyano? Opo, Father. Nalalaman ba ninyo na kalakip ng pag-upo na ito ay isang malaking responsibilidad na akayin at hubugin ang inyong mga anak na mamuhay bilang isang anak ng Diyos? Opo, Father. Mga ninong at ninang, dahil hindi madali ang responsibilidad na ito ng mga magulang, nakahanda ba kayong tumulong sa mga magulang na akayin ang inyong inaanak na si Ayumi Kelsey Zane sa ating buhay pananampalataya? Opo, Father. Bilang kinatawan ng sambayan ng Kristiyano, ikinagagalak kong tanggapin ang inyong anak na si Ayumi Kelsey Zane sa pamamagitan ng pagkukros sa kanyang noo. Kayo rin, mga magulang, ninong at ninang, ay inaanyayahan kong lagyan ng cross sa noo ang inyong anak. Tanda na siya'y ating tinatanggap sa ating sambayanang Kristiyano. Sa sandaling ito, ating i-welcome si Ayumi sa ating Christian community. Ang ating pagtanggap sa kanya ay ating gagawin sa pamagitan ng pagkukros ng kanyang noo. Ito ang gagamitin natin sa pagkros ng kanyang noo. Ang una na magkukros ng kanyang noo
ay ang pari, sunod ang mga magulang, sunod ang mga ninong at ninang. Naunawaan kung ano ang gagawin? Mag-cross kayo sa iharap sa mga. Ama naming makapangyarihan, kusang loob kang nagmahal sa amin, kaya sinugo mo ang iyong anak upang kaming nasadlak sa paniniil na sala ay mabigyan ng laya. Sa tanda ng krus na banal, lubin mo na ang batang ito na si Ayumi Kelsey Sisain ay maging malaya sa pagkalipin na bunga ng pagsuway ng lilikha mong unang tao. Lukuban nawa siya ng banal na espiritu upang siya ay mapuspos ng diwa ng muling pagkabuhay ng iyong anak. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ama naming lumikha sa tubig na iyong pinagpala, idinulot mo ang muling pagsilang sa Espiritu Santo. Ama, hinirang mong tumanggap ng binyag ayon sa pananampalataya ng iyong simbahan, ay iyong itaguyod sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga minamahal na mamagulang, ninong at ninang, nung tayo ay binyagan, tayo nalibing kasama ni Kristo, upang kasama rin niya tayo ay makapabangon at makapagbagong buhay. Bilang tanda na inyong pananagutan sa paghubog ng inyong mga anak, ayon sa banal na aral, sariwain ninyo ngayon ang inyong mapangako sa binyag, noong kayo ay binyagan, natatalikuran ang lahat ng kasama at kasalanan sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking makatanungan. Ang una ninyong isasagot, opo, itinatakwil namin. Mamagulang, ninong at ninang, itinatakwil ba ninyo si Satanas? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang mga gawain? Opo, itinatakwil namin. Itinatakwil ba ninyo ang kanyang pang-aakit? Opo, itinatakwil namin. Ngayon ay ipahayag ninyo ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsagot ng malakas sa aking mga katanungan. Mamagulang, ninong at ninang, sumasampalataya ba kayo sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa? Opo, Father. Sumasampalataya po. Sumasampalataya ba kayo kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin, ipinanak ni Santa Mariang Berhen, ipinako sa krus na matay nilibing, muling nabuhay at naluluklok sa kanang Ama? Opo, sumasampalataya po. Sumasampalataya ba kayo sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan na mabanal, sa kapatawaran na makasalanan, sa pagkabuhay na manamatay, at sa buhay na walang hanggan? Opo, sumasampalataya po. Sa pananampalataya na marangal nating ipinahayag, ating igawad ang sakramento ng binyag sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga magulang, mga ninong at ninang, talaga bang bukal sa inyong loob na si Ayumi Kelsey Sisain ay pabinyagan upang hubugin sa ipinahayag nating pananampalataya? Opo. Bukal ba sa inyong loob na sa pamagitan ng binyag na ito, si Ayumi ay magiging Katoliko? Opo, Father. Ayumi Kelsey Sisain, bibinyagan ko ikaw sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
Gayong naganap na ng Diyos Ama ng Panginoon Jesucristo ang muling pagsilang sa tubig at Espiritu Santo. Ang pagpapahid ng langis ay nagpapakilala sa muling isinilang sa binyag. Maging matatag nawa ang batang ito sa kaniyang pakikiisa kay Kristong Hari, Pari at Propeta, ngayon at magpakailanman. Amen. Ang damit pambinyag na ito ay tanda na muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang kanyang karangalan hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Ipasuot ito ng isa sa mga ninong at ninang. Ninong, ay tulungan po. Itali sa likod. Ihanda po natin ang ating makandila. Tatay, ipasok. Wala mang picture. Wala tayong souvenir. Ang damit pambinyag ay tanda ng muling pagsilang kay Kristo at ng dakilang karangalan ng mga anak ng Diyos. Naway manatiling wagas at walang bahidungis ang karangalan ni Ayome Kelsey Sisain hanggang matamo niya ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga ninong at ninang, sidihan po ninyo yung makandila. Tanggapin ninyo. Sabay po kayo magsindi. Sige, bilis po, mabigat po yung kandilang yan. Tanggapin ninyo ang liwanag ni Kristo. Tayo na magbigay dangal kay Jesus na ating ilaw sa diwa natin at isipan. Sa Yesu Kristo'y nabuhay, siya'y ating kaliwanagan. Mga kapatid, ang mga ilaw na ito ay tanda na liwanag ni Kristo na tinanggap na mabagong biniyag sa tulong ng mga magulang, ninong at ninang. Naway mag-alab ito sa kanyang puso at diwa hanggang sa pagbabalik ni Kristong ating Panginoon. Amen. Naging anak tayo ng kaliwanagan kay Kristo, dumulog tayo ngayon sa ating Ama na bukal ng kaliwanagan at buhay sa panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Heso Kristo. Tayong lahat, dasalin natin ng sabay-sabay ang Ama namin. Tayong lahat, Ama namin, masalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. At sa mahal na Berhen, kay Our Lady of the Sacred Heart, ating ipagkatiwala ang batang ito, magdasal tayo ng Aba Ginoong Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ay iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ama naming mapagmahal, amin ang ipinagdiwang ang sakramento, nagbibigay na iyong buhay at dangal. Habang panahon kaming lilingon sa iyo, dahil sa lahat na iyong awa at biyaya. Pagidapatin mo kami bilang mamagulang, ninong at ninang, ay manatiling matapat sa aming maipinangako sa binyag. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Heso Kristo, kasama na Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa kumpil at unang pakikinabang, dapat lubusin ang ating pinasimulan. Ihanda ninyo si Ayome Kelsey Sisain sa pagsapit ng araw ng pagtanggap sa masakramentong banal. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Patayin na po natin ang masinding kandila.
Maninong at ninang, bumalik na po kayo sa inyong mga upuan. Mananatili po ang mga magulang. Iharap po ninyo si Ayumi Kelsey Sisane sa mga tao. Mga minamahal kong kapatid kang Kristo, narito na muli ang bagong miyembro ng ating simbahang Katolika bilang pagtanggap kay Ayumi Kelsey Sisane. Tanggapin natin siya sa pamagitan ng masigabong palakpakan. So bumalik na po kayo sa inyong mga upuan, mga magulang. Congratulations. Tumayo po tayong lahat upang ipagdasal natin ang panalangin ng bayan. Ama, kasihan mo kami ng iyong grasya upang tulad ni Apostol San Pedro, magiting naming maipahayag ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristong anak mo sa pamamagitan ng tunay at totoong pag-ibig. Buong galak tayong manalangin, ating sasabihin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, ang sambayanan ng Diyos, naway maramdaman ng mga nananampalataya ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon ng kahinaan, pagsubok at kagipitan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno at naglilingkod sa simbahan at sa pamahalaan, naway lalo pang lumalim ang kanilang pag-ibig kay Jesus, ang mabuting pastol. Magsilbi nawa siyang inspirasyon at lakas sa paglilingkod nila sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa darating na halalan, huwag nawa manaig ang salapi at pagkagahaman. Bagkos, ihalal nawa namin ang mga taong may kakayahan, katapatan, at tunay na layuning maglingkod. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga nalugmok sa kahirapan, sakit at mga suliranin, naway lalo kanilang kilalanin bilang kumakalingang Diyos na nagkakaloob ng lakas at kaginhawaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, naming lumikha, panatiliin mo kami sa iyong pag-ibig sa pamagitan ng muling pagkabuhay na iyong anak. Dinggin mo kami at gawin mong matibay ang aming pananalig at pag-ibig sa iyo. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po.
Ngayon ay gagawin po natin ang seremonya ng pagsisindi na makandila, pag-alaala natin sa mga kapatid nating biktima ng HIV/AIDS. Dear God, Dear God, we are here gathered today to be mindful of our sisters and brothers suffering and whom we lost with HIV and AIDS. We pray for the healings of millions of people living with the sickness, especially the innocent children who are infected or who have been orphaned by this disease. Make us a safe haven for those who are abandoned, discriminated, and rejected on account of their illness. May be instruments of your compassions and accompaniment to those who are vulnerable as we begin our Advent celebration of waiting in hope for the birth of your Son. Let us remember those across the world who wait in hope for a cure. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain nating ito ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay na iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Gayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinakoy, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa na maanghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Silud. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain,
bilang pagkaitinumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Pablo Virgilio na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Papa Francisco na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at magindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Berheng Maria na Ina ng Diyos, ng kaniyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Magsiluhod po. Mga kapatid, narito si Jesus ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis na makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panalangin sa Birhen ng banal na puso ni Jesus. Alalahanin mo, mahal na ina ng banal na puso ni Jesus, ang mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon para sa iyo. Hinirang kang maging kanyang ina, hinais niyang malapit ka sa kanyang krus. Binahaginan kanya ng kaniyang kaluwalhatian, dinirinig niya ang iyong panalangin. Sa kanya ialay ang aming papurit pasasalamat, sa kanya isangguni ang aming kahilingan, na tulad mo'y mamuhay kaming lagi sa pagmamahal ng iyong anak, upang ang kanyang kaharian ay patuloy na maisakatuparan. Samahan kaming lahat sa bukal ng buhay na nagmula sa kanyang puso, nang lumaganap sa sanlibutan ang pag-asa at kaligtasan, ang katarungan at kapayapaan. Pagmasdan mo kaming sa iyo ay nagtitiwala, pakinggan mo kaming sa iyo ay nagsusumamo. Maranasan nawa naming lagi ang makainang pagkalinga mo, siya nawa. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Birhen ng banal na puso ni Jesus. Magsiupo po. Magsiupo para sa mga pasasalamat at paanyaya. Pasalamatan po natin ang lahat ng mga tumulong sa paglilingkod. Music Ministry and Regina Celli Children's Choir, Leo Eucharistic Ministers, Ministry of Altar Servers, Ministry of Ushers, Greeters and Collectors, Ministry of Lectors and Commentators, Social Communication Ministry para sa ating FB live streaming, sa ating pong lahat na narito ngayon, at sa lahat po ng mga seminarista ng MSC, at sa nanguna sa ating banal na pagdiriwang, Reverend Father Sammy Patriarca MSC. Pasalamatan din po natin ang sponsor ng ating misa ngayon, ang Santa Teresa ng Calcutta Chapel. At sa darating na linggo naman po, ang sponsor ay ang San Roque Chapel. Mga paalala at paanyaya, ngayon pong buwan ng Mayo ay ating gaganapin ang Flores de Mayo. Kabilang sa mga gawain sa buwan na ito ay ang pagtuturo sa mga kabataan na magdasal ng rosaryo at pag-aaral ng katekismo. Kaugnay po nito, bukas po, May 4, ay ang pagbubukas or opening salvo. Ang lahat ng mga youth, catechists at volunteers ay a-attend sa mga cluster masses upang sila ay talaga at babasbasan. Isa rin po sa mga hahanapin natin ay ang mga kabataan na hindi pa nakakapag-first communion na may edad na 9 na taong gulang pataas. Dahil sa pagtatapos o culmination ng Flores de Mayo sa May 31, 2025, ay magkakaroon po ng first communion dito po sa atin sa Mission Station. Kaugnay din po nito, kami po ay naghahanap ng mga pamilya na nais maging sponsor ng mga merienda or pagkain para sa ating mga kabataan. Natuturuan sa mga kapilya, ang inyong suporta ay lubos po namin na ikinagagalak. At patuloy pa rin po nating suportahan ang ating Sandakot program sa pamamagitan ng pag-aalay ng bigas na ating pinamamahagi sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang isang dakot mo ang papawi sa gutom ko. Ganon din po ang ating balikandog at mga donasyon para po sa mga pagpapagawa at pangailangan ng ating simbahan. Marami pong salamat. Nais ko pong tawagin ang ating speaker. Magandang umaga po sa ating lahat. Hello. Hi.
Nag-almusal naman kayo talaga. Niloko lang. In behalf po, no, magpapakilala muna po ako, no. Ako si Brother Erwin Reyes, MEC, no. Isang MEC na scholastics, no, sa Missionaries of the Sacred Heart, no. Kami po ay bumubuo ng Friends of the Sacred Heart, katulad nga na sinabi ni Father Sam kanina, no. Isang special na apostolate ng District of Manila na kumakalinga sa mga kapatid nating nagkaroon ng HIV, no. Gusto po namin una i-express ang taos-pusong pasasalamat namin sa komunidad ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station, no, sa pangunguna ng ating butihing chaplain, Reverend Father Sammy Patriarca MEC. Maraming salamat dire. No? At sa mga pamunuan, no, especially kay Ate Bane Baranda at sa mga kanya mga kasama, maraming salamat No, pagkatapos po ng misa, magkakaroon po tayo ng HIV 101. Kung inyo pong napapansin, doon po sa unahan, no, sa bungad ng ating kapilya, ay may pinamimigay pong leaflet ng Friends of the Sacred Heart. No, kalakip dyan yung mga objective ng Friends of the Sacred Heart, kailan po na itatag po ito, at paano nag-work yung advokasya ng Missionaries of the Sacred Heart doon sa paggalingan sa mga kapatid nating may HIV at sa kanilang mga pamilya. Ano po? At paalala lang po, no, especially doon sa mga adult na may mga kasamang mga bata, paki-guide na lang po, no, kasi may mga medyo sensitive na mga topic. Ano po? At syempre, just to protect also, no, yung confidentiality din ng pag-uusapan patungkol sa HIV. At officially, wini-welcome po namin si Father Sam, no, as our new project manager for the Friends of the Sacred Heart, no, since Father Sammy was the district superior for the District of Manila. So, kasama na namin si Father Sammy sa paglalakbay na ito. Father Sam, maraming salamat po, no. Dre, ngayon pa lang, no, ramdam na namin yung support at presence, no, ni Father at sa komunidad ng Our Lady of the Sacred Heart Mission Station Chapel, no. At salamat sa inyong paggabay at suporta. Naway magkita-kita po tayo sa paglalakbay na ito, especially sa pagpapalaganap sa advokasya regarding HIV awareness at HIV support doon sa victim and their family. Sa ulitin po, maraming salamat at magandang umaga po. Sumuli ang lahat ay inaanyayahan para sa ating HIV Awareness 101 pagkatapos ng ating banal na misa. Bukod sa mga kabataan ng ating mission station na ating in-invite para umattend sa awareness seminar sa umagang ito, ang lahat din na nais makinig, no? Para meron tayong idea, no? Mayroon tayong kaalaman, mayroon tayong awareness tungkol sa HIV. Alam naman natin na itong sakit na ito ay lalong lumalala, lalong dumadami ang naging biktima, no? At parang hindi talaga nasusugpo dahil marami talaga ang hindi aware sa mga bagay na ito. Kaya kasama natin yung ating makasamahan sa Friends of the Sacred Heart, no? Ako yung bagong project coordinator ng programang ito, ng apostolate na ito, na in-embrace ng Manila District, no? So naway sama-sama tayong pag-aralan ang bagay na ito, nang sa ganun ay mamulat tayo at sa ating kamulatan ay maging maingat tayo at mapalayo sa mga bagay na ito, no? So sa ating makabataan at sa nais makinig, no, ng pagbibigay ng seminar, no, kayo ay aming inaanyayahan pagkatapos ng banal na misa, no? Pagkatapos naming magpa-picture taking ng
bagong binyag kasama ang mamagulang, ninong at ninang. Ay simulan natin kaagad ang ating HIV 101. Ha? At inaanyayahan ko ang lahat ng mga volunteer catechists na pumunta na po dito sa gitna para sa pagbabasbas at pagsusugo sa inyo upang magmi-mission. Ang lahat ng mga volunteers po natin. Dito po kayo humarap sa akin. So ito po sila yung mga volunteer catechists natin dito sa Cluster Faith. Sa 4 na kapilya ng Santa Teresa ng Calcutta, San Roque, San Juan, at St. Louis de Montfort. Walang taga St. Louis, isa lang. So yung ibang mga nanay pa na magturo, walang mga nanay na magturo, iasa lang ninyo sa mga bata. Kung may mga nanay na magtuturo o may mga adults na magtuturo, sama po kayo dito para sa ating pagbabasbas. Mahal naming Diyos at mapagmahal na Ama, sa araw na ito, sinisimulan namin ang Flores de Mayo. Sa gitna ng masayang pagdiriwang ng Flores de Mayo, lumalapit kami sa iyo na may pasasalamat at kagalakan. Ipinagkakatiwala namin sa iyong mapagpalang kamay ang aming mga volunteer catechists. Sila ay handang maglingkod at ibahagi ang iyong salita at pagmamahal sa aming pamayanan dito sa Mission Station, lalo na sa aming mga kabataan. Nawa ang iyong Espiritu Santo ang sumakan nila, nagbibigay sa kanila ng karunungan, pasensya at pagmamahal sa kanilang mahalagang tungkulin. Gabayan mo itong mga volunteer catechists sa kanilang pagtuturo upang ang binhi ng pananampalataya na kanilang ihasik ay tutubo at lumago sa puso ng bawat isa. Palakasin mo ang kanilang loob sa harap ng anumang hamon at bigyan mo sila ng inspirasyon upang maging tunay na saksi na iyong presensya sa mundo. Patuloy naming idinadalangin ang tagumpay ng Flores de Mayo, isang panahon ng pagbibigay pugay at pagdarangal kay Maria, ang aming mahal na ina. Nawa ang kanyang mga halimbawa ng paglilingkod at debosyon ay maging tanglaw at gabay ng aming mga kabataan. Pagpalain mo ang kanilang mga pamilya at ang lahat ng sumusuporta sa kanilang misyon. Gawin mo silang instrumento na iyong kapayapaan at pag-asa. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, ang iyong anak, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Ngayon, mga volunteer catechists, ay inyong ipahayag ang inyong pagtatalaga sa pamamagitan ng pagsunod sa akin. Sumunod kayo pagkatapos ko. Kaming mga volunteer catechists ay taimtim na nangangako na buong puso at isipan kong gagampanan ang aking tungkulin bilang youth volunteer catechist para sa Flores de Mayo. Ituloy na ninyo. Tanggapin ninyo ang aming taos-pusong pasasalamat sa inyong kahadaang maglingkod at naway pagpalain kayo ng Diyos na mapagmahal sa lahat at patuloy na bumuhos ang kanyang biyaya sa inyo at sa inyong mahal na gawain. Naway sa inyong pagpaturo
ay pagpalain at basbasan kayo ng Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mga volunteer catechists, humayo kayo at maging ilaw at asin ni Kristo sa ating mga kabataan. Isinusugo kayo upang ipahayag ang mabuting balita at ipadama ang kagandahang loob at pagmamahal ng Diyos. At formal nating binubuksan ang Flores de Mayo 2025. Masigabong palakpakan. Kumarap po kayo sa ating pamayanan. Mga kapatid, dito sa Cluster Faith, narito po ang ating mga volunteer catechist na magtuturo ng Flores de Mayo. Tanggapin natin sila sa masigabong palakpakan. Bumalik na po kayo sa inyong upuan. Tumayo po tayong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo at tingin ang pagpapala ng Diyos. Dahil kayo ay kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mana sa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Na iaalay na ang ating banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo upang ipahayag ang tunay at totoong pag-ibig sa salita at sa gawa. Salamat sa Diyos. Palakpakan at purihin natin ang Diyos. Maraming salamat sa lahat. Magandang umaga po. Happy Sunday.